sa inyong lahat, mga kapanalig, dito sa ating sama-samang pagninilay sa Lectio Divina. Ako po si Sister Banji. Ako po naman si Sister Lu. Kumusta na po kayo? Sa awa ng Diyos, nasa ika-6 na pong episode na tayo ng ating Lectio Divina. At nag-umpisa na ang panahon ng Adbyento, ang panahon ng paghihintay at pagdating. Minsan, nakaka-excite ang maghintay. Ano po? Tulad noong matapos ang eleksyon ng presidente ng Amerika, excited na excited ang mga Amerikano, pati na ang mundo, kung sino ang mananalo. Pero sa atin, mas excited yung paghihintay ng Pasko. May bonus, may pagtaas ng sweldo, may miyembro ng pamilya na darating, may mga get-together, may mga Christmas gifts, may simbang gabi, may mga lalaya sa bilangguan, at iba pang mga magagandang balita. Sa totoo lang, ang Adbyento ay nagpapaalala sa atin na may magandang darating sa ating buhay. Sa Ebanghelyo noong nakaraang linggo, nabasa natin ang mga nakakatakot na mangyayari sa panahong darating. Ngunit, hindi iyon ang katapusan. Darating ang anak ng tao na puspos ng kapangyarihan at kaluwalhatian, at taglay niya ang ating kaligtasan. Iyon ang kanyang huling pagdating. Pero ngayong Adbyento, ang hinihintay nating Christmas ay anibersaryo ng kanyang unang pagdating. Hindi ba, Sister Banji? Yes, Sister Lu. At ngayon pa man, may ginagawa na siyang kaligtasan sa ating buhay at sa mundo. Ngunit di natin naiintindihan dahil misteryoso. Yan ang ating pagninilayan sa Ebanghelyo ng Kapistahan ng Immaculada Concepcion. Hingi natin ang tulong ng Espiritu Santo dahil napakalalim na misteryo ang pagninilayan natin ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, ihanda na po natin ang ating sarili sa pagninilay sa salita ng Diyos. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod sa Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birhen na pinagkasundo na sa isang lalaking nangangalang Jose mula sa lahi ni David, at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, "Magalak ka, puspos ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo." Sa mga pangungusap na ito ay nagitla siya at pinag-isip-isipan niya ang maaaring kahulugan ng gayong pagbati. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at maghahari siya sa sambayanan ni Jacob magpakailanman, at walang katapusan ang kanyang kaharian." Nagika ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari? Ngayong wala akong nakikilalang lalaki." Sumagot sa kanyang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak mo ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihi rin ng isang lalaki sa kanyang katandaan, at yaong tinatawag na baog
ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na hindi mangyayari. Kaya winika ni Maria, narito ang lingkod ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pansinin natin ang dialog ni Maria at ni Anghel Gabriel. Tanong ni Maria, paano ito mangyayari? Wala akong kilalang lalaki. Tama naman, kanyang tanong. Yun ang natural na proseso. Upang magkaanak, kailangan may isang lalaki at isang babae. Ngunit ang sagot ng anghel ay nagpaunawa kay Maria na ang mangyayari ay beyond the natural. Bababa sa iyong Espiritu Santo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan at binigyan pa siya ng tanda. Magbubuntis ang matanda at baog niyang pinsana si Isabel. At ang punchline ni Arkanghel Gabriel ay, sapagkat sa Diyos, walang bagay na hindi mangyayari. Sister Banji, naintindihan kaya ni Maria ang pahayag ni Anghel Gabriel na siya ay manganganak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo? Mauring nasyakan siya. Ngunit binigyan siya ni ang Gabriel ng tanda na isang milagro at ang parting word na sa Diyos walang hindi mangyayari. Sumampalataya si Maria kahit di niya lubusang naunawaan. Tinanggap niya ang proposal ng Diyos at nangyari ang pinakamalaking misteryo ng kaligtasan, ang incarnation. Ito, hindi mo bang i-explain further ito? Ang incarnation ay ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. Ang sanggol na si Jesus ay Diyos na totoo at taong totoo. Ito ang mystery of the incarnation. Kung paanong ang Diyos na makapangyarihan ay nagpakumbaba at nanahan sa atin. Napakalaking misteryo talaga ito. Kaya nga, mga kapanalig, sa misa, kung nire-recite natin ang Apostles' Creed, lumuluhod o yumuyuko tayo pagdating sa salitang, "And the Word was made flesh." Kasi sa pagkakatawang tao ni Jesus, nag-umpisa na ang misteryo ng kaligtasan. Mga kapanalig, may isa pang misteryo. Sa December 9, ipagdiriwang ang kapistahan ng Immaculate Conception. May mga nagtatanong, ang sinasabing Immaculate Conception ba ay patungkol kay Jesus o kay Maria? Anong say mo, Sister Lu? Sa pagkakaalam ko, patungkol yun kay Maria. Si Jesus ay Diyos. Talaga namang wala siyang bahid ng kasalanan. Pero si Maria, na isang nilikha, ay ipinagling walang bahid ng kasalanan. Ito ay turo ng ating simbahang Katolika. Noong taong 1954, si Pope Pius IX ay nagbigay ng solemn declaration as a truth of faith na the Blessed Virgin Mary in the first moment of her conception was, by unique grace and privilege of God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, preserved intact from all stain of original sin. May nagsabing, kung ganun, hindi siya shave ni Jesus. Kasi hindi pa nangyari ang sacrifice ni Jesus sa krus nung ipinaghi siya. Iyan ang ating human logic. Bilang tao, meron tayong past, present, and future. Para sa Diyos, lahat ay present tense. Kaya, ang merits ng redemption ni Jesus na para sa atin ay mangyayari pa, sa Diyos ay present na at in-apply na kay Maria. Ginawa ng Ama na maging kalinis-linisan siya, katawan at kaluluwa, dahil siya ang magiging ina ng Diyos. Mahirap talaga intindihin itong dalawang misteryo ng Incarnation at Immaculate Conception. Hindi natin lubusang maipaliwanag o maintindihan. Kasi misteryo nga kailangan lang nating manampalataya. Nangyayari din iyan sa ating buhay, di ba? Tayo mismo, hindi natin lubusang naiintindihan ang ating sarili.
tinatanong natin, bakit ito ang feeling ko? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Kung yung nangyayari sa atin hindi natin maintindihan, paano natin maiintindihan ang misteryo ng Diyos? Katulad ni Maria, kailangan nating sumampalataya. Siya rin, hindi niya intindihan ang paliwanag ng anghel. Ngunit, kinilala niya ang kanyang sarili na lingkod ng Panginoon at hiniling niya na maganap ang sinabi ng anghel sa kanya. At nangyari ang imposible. Sa ating buhay, minsan, may hinihingi o pinapagawa ang Diyos na nakakatakot isipin. Kung katulad ni Maria ay mananampalataya tayo, natutulungan tayo ng Diyos, makakayanin din natin gampanan iyon. Naalala ko tuloy, many years back, pinatawag ako ng aking superior sa Roma at inatasan na maging interpreter sa aming general chapter. Wow. From Italian to English and English to Italian. Naku po, takot ko lang. Kasi ang alam kong Italian ay pang everyday lang. Sabi ko kay Mother General, hindi ko po kaya yan, Mother. Anong gagawin ko? Alam niyo yung sagot niya sa akin? Just open your mouth. Nag-succeed ka ba, Sister Banji? Sa awa ng Diyos, yes. At damang-dama ko ang Holy Spirit na nagbibigay liwanag sa aking isip habang ginagawa ko yun. Wow! Yan yata ang grace of obedience. Binalin mo pa. Sa totoo lang, ang sikreto ng kabanalan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakatawang tao ni Jesus ay kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang pagtanggap ni Maria na maging ina ni Jesus ay pagsunod rin sa kalooban ng Ama. Ang kanilang pagsunod ay nagbunga ng kaligtasan. Tayo rin, kung tanggapin natin ang mga pagsubok sa buhay ng may pananampalataya, ay makayanan din nating harapin ang mga iyon. Suriin daw natin ang ating sarili. Tinatanggap ko ba ang mga hirap sa buhay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ginagampanan ko ba ang aking katungkulan bilang isang misyon? Tularan naman natin si Maria sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Mag-devotion tayo sa Kanya at sundin ang Kanyang payo. Gawin ninyo ang lahat na sasabihin ni Jesus. Sa gayon, tayo na ay magiging banal. At sasabihin niya sa atin ang sinabi sa Kanya ni Anghel Gabriel, with God, nothing is impossible. Ngayon po, ay ipagpapatuloy natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sis Bergie Ablao at Sis Marlene Orcel Javier, mga church workers sa Our Lady of Sorrows Paris. Panalangin para magbasa ng Biblia. Amang Diyos, padala mo po ka na ng Kristo. Tulungan mo po akong magilay sa iyong sekta na may pananampalataya. Idalhin ito sa aking puso na may kalakasan at sa buhay ito ng pagkakalungan. Ayon sa halimbawa ni Kristo anak mo, na nakabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay St. Lucas. Nang ika-anim na buwan, ang akin na si Gabriel ay nagpusan sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sa isang birhen na ipinagkasundo na isang lalaking nangangalang si mula sa lahing Diyos at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, "Magalak ka, kuskus ng biyaya ang Panginoon ay sumasalit." Sa mga pangungusap na ito ay nagitla siya at pinag-isip-isipan niya ang maaaring kahulugan ng gayong pagbati. Dapat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mo na
Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang lupa ni David na kanyang ama. At maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. At walang katapusan ang kanyang kaharian. Binigyan ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari kaya wala akong nakikilalang lalaki? Sabagot sa kanyang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang iparanganak mo ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mo si Isabel ay naglilirin ng isang lalaki sa kanyang katandaan. At Jaol, tinatawag na baon, ay nasa ika-6 na buwan na niya. Sapagkat sa Diyos ay walang bagay na hindi mangyayari. Kaya winika ni Maria, narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap naman sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Sa akin, sa pagkansya ng pinagninilaya ko, ay ang verse na, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na hindi mo. Para sa akin, lahat kasi ng mga bagay na hindi natin akalain na darating sa buhay natin. Tulad ni Maria na ibinigay sa kanya ng anghel, sinabi sa kanya ng anghel na manganganak ka na kaloob ng Diyos. Parang sa buhay ko, katulad nun, parang nangyari sa akin na hindi ko akalain na may dumating sa aking balita na may darating akong isang kamag-anak na hindi na kami nakikita na matagal na panahon. So para sa akin, parang ganoon din na nagalak ako at nakita ulit kami ng kamag-anak. Parang kay Maria na nagalak din siya na sinabi ng anghel na siya ay magbubuntis, mga anak, na ito ay kaloob ng Panginoon. Yun lang, yun lang po. Salamat. Maganda rin ang sharing. Sa akin naman po, ang napagnilayan ko ay ang mga sinabi ng anghel kay Maria. Yung sinabi niyang magalang ka, huwag kang matakot. Yun po ang aking napagnilayan. At saka po yung pagsakayo ni Maria sa sinabi ng anghel. Kasi po para sa akin, yung kagalakan na sa piling ko ng Diyos siya. Pag alam mo may pananampalataya ka sa Kanya, wala mong imposible. Magalang ka, pag alam mo kung kasama mo ang Diyos, lalo na kung darating si Jesus sa Kanyang pagsilang, yun po ang ating inaantay, ang ating kaligtasan. Dahil siya lang po kailangan natin. At yung pagsakayon po ni Maria sa kalooban ng Diyos, na sinabi niya po sa anghel na maganap sa akin ayon sa wika. Yun po ay lubos na kanutugod sa ating Panginoong Diyos. Lalo na po, siya po ang ating ina ng ating Panginoong Jesus. Kaya po para sa buhay ko, sa pagtanggap po ng kamalian, maging mapagkumbaba ka. At higit po sa lahat, kailangan pong pagnilayan kung ano yung mga kailangan mo sa buhay, lalo-lalo na po yung pag-ibig natin sa Diyos at pananampalataya. Yan lang. Panalangin pagkatapos na sa kasibigan. Ang Panginoon, tulungan mo na sa sika ang kalangitan lao sa aking landas. Na makakapagayari ito ang nabigay ka sa akin, upang mabuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa kasalan ng anak ng aking Jesus Cristo sa akin. Maraming salamat, Sis Virgie at Sis Marlene. Nawa sa tulong ng Diyos ay matularan natin si Inang Maria sa kanyang malalim na pananampalataya sa salita ng Diyos upang maipahayag din natin sa mga nawawalan ng pag-asa na sa awa ng Diyos, walang imposible. Salamat sa Diyos at sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina.
Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalainawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napagmahal namin, Ama. Maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay ng iyong mga salita. Ipinauubayan namin sa iyo, O Ama, ang aming Santo Papa, ang mga obispo at kaparian, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga pamilya, ang mga environment at human rights protectors, ang mga media practitioners, ang mga vocations sa pagkapari at religious life. Ilumin mo po ang mga may sakit, bigyang lakas ang mga inaapi, mga biktima ng karahasan, ng digmaan at mga kalamidad. Tulungan mo po kaming maisabuhay at maibahagi ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Kristong Anak mo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po at lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord, purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of January 2025 at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.